أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ngayong gabi ng Thursday, tayo ay binigyan ni Allah ng pagkakataon upang magnilay, matuto at muling mapalapit sa Kanya. Sa katahimikan ng gabi, naway ang bawat salita ay maging paalala ng habag at gabay ni Allah sa ating buhay. At malugod po naming tinatanggap ang lahat ng nanonood at nakikinig dyan sa may Facebook Live at pati na rin po dito sa may Google Meet at especially sa ating tagapagsalita na si Sheikh Nuruddin Mabani. At hindi na po natin papatagalin ang gabing ito. Ang oras ay atin na pong ibinibigay sa kanya. Ya Sheikh, falyatafaddal mashkuran ma'jura. Um, السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخاتم الأنبياء صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته إلى يوم الدين. أما بعد. أهلا أهلا ومرحبا بكم جميعا أيها الإخوة الكرام على هذا اللقاء المبارك. وكيف حالكم؟ لعلكم بخير. نعم. Sa araw na ito, biidhnillah tabaraka wa ta'ala, o sa gabing ito, naam, ay tatalakay natin, naam, di kaya bibigyan natin ng kaunting paliwanag ang patungkol sa mga haligi ng Islam. Marahil mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, common na sa atin ang topic na ito, naam. Pero bilang mga Muslim at bilang mga sumasamba sa kaisahan ng Allahu Jalla wa Ala, kinakailangan nating makapag-recap o di kaya review, muraja'ah sa ating paniniwala kay Allahu Jalla wa Ala. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, pagkatapos nating magpugay, pumuri sa kaisahan ng Allah Subhanahu wa Ta'ala at sumaksi na siya ay nag-iisang Diyos na dapat sambahin at wala nang ibang dapat sambahin maliban sa Kanya nang walang katambal, sinaksihan din natin na ang Rasulullah, ako'y sumasaksi na ang sugo ng Allah na si Propeta Muhammad ay alipin at lingkod ng Allah Jalla wa Ala. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, pinagkasunduan ng lahat ng mga zakiyun, azkiya, yani yung mga matatalinong mga tao, na ang bawat bahay o gusali ay mayroong mga haligi at pundasyon. At kung gaano katibay at katatag nitong haligi ay ganun din ang tatag ng pinapatayong bahay. At kung naging kulang o di kaya mahina at marupok ang isa sa mga haligi ng gusaling ipinapatayo, katiyakan ay maaring masira ang buong gusali o ang buong bahay. So sa relihiyong Islam, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, katotohanan na mayroong itong mga haligi. Katotohanan na ito ay isang dakilang pinatayo. Ibig sabihin ng Islam, dakilang pinatayo ang relihiyong Islam na kung saan ito ay mayroong 5 haligi. Ang una rito, ay ang pagsaksi, yung tinatawag na shahadatain, pagsaksi
sa kaisahan ng Allah Jalla wa Ala at pagsaksi na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay sugo at alipin ni Allah. Ikalawa, yung pagsasagawa ng pagdarasal, pagtatayo ng sala. Ikatlo, yung pagbibigay ng obligadong kawang-gawa o yung zakah. At ikaapat ay yung pag-aayuno sa buwan ng Ramadan at ito'y obligado. At ikalima ay ang tinatawag na Al-Hajj. Naam, sa bahay ng Allahu Jalla wa Ala. At ang mga haligi nito mga kapatid sa pananampalatayang Islam, naam ay nahahati din. May mga gawaing pagsamba sa pamamagitan ng katawan at gawaing pagsamba sa pamamagitan ng ating mga kayamanan. Naam. Mga alipin ng Allahu Jalla wa Ala, nararapat po sa isang Muslim na gawin ang 5 haliging ito sa abot ng kanyang makakaya. Naam. Ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay kanyang binigyang diin na ang Islam ika ay hindi magiging tunay na ganap maliban sa 5 ito mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Kanyang sinabi, Bunyal Islam ala khamsin. Shahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis salati wa ita'iz zakah wal hajju wa sawmi Ramadan. Ayon sa malapit nitong salin, sabi ng Rasulullah na itayo ika ang Islam sa 5. Pagsaksi na walang karapat dapat sambahin maliban sa Allah. Naam. At pagsaksi na si Muhammad ay sugo at alipin ng Allah Jalla wa Ala, ang pagtayo ng sala, pagbibigay ng zaka, pag-hajj at ang pag-aayuno sa buwan ng Ramadan. Ito ay muttafaqun alayh. Naiulat ni Al-Bukhari wa Muslim. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ang nais ipakahulugan ng hadith na ating binasa ay ang pagkahalintulad ng Islam sa isang gusali, naam, o bahay, na kung saan nagsisilbing pundasyon nito, itong gusali na ito ay ang 5 haligi nito. Naam, ang 5 haligi ng Islam. At ito, ika ay hindi maitatayo kung walang itong 5 haligi na ito. Naam. Samantala, naam, ang mga natitirang bahagi ng Islam ay ang mga pagkumpleto lamang. Naam. Yung ibang mga usapin, kaalaman, pagsamba sa Islam na labas sa 5 ito ay mga bahagi lamang ng Islam upang makumpleto ito at maging ganap ito. Naam. Ang isang gusali mga kapatid, maaaring tumayo ito, naam, kahit nabawasan na ang isa sa mga haligi nito. Na maaari pa rin maitayo. Ngunit ang Islam ika ay subhanallah, mawawala o babagsak kung mabawasan lamang ng isa sa mga haligi nito mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Walam masuila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil Islam ma huwa ajaba al-Islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa tuqima as-salata wa tu'ti az-zakata wa tasuma Ramadan wa tahajjal bait in istata'a ilayhi sabila. Ito ay rawahu Muslim. Ayon sa malapit itong salin, noong tinanong ang Rasulullah tungkol sa kung ano ang Islam, tinanong siya kung ano ang relihiyong Islam. Ang kanyang itinugon o isinagot, ang Islam ika ay ang sumaksi ka na walang karapat dapat sambahin maliban sa Allah at si Muhammad ay sugo ng Allah, at itayo mo ang sala, ibigay mo ang zakah, mag-ayuno ka sa buwan ng Ramadan at mag-hajj ka sa tahanan ng Allah kung ikaw ay mayroong kakayahang maglakbay. Rawahu Muslim. Mga kapatid, napakarami pong mga katibayan na patungkol sa 5 haligi nito ng relihiyong Islam. Naam. Hayaan po ninyo, naam, nabigyan natin ng mas detalyadong pagpapaliwanag ang 5 haliging ito sa abot ng ating makakaya biidhnillah tabaraka wa ta'ala. Unang haligi, naam, ay ang tinatawag na shahadatain. Naam. Ang shahadatain o di kaya yung dalawang pagsaksi, ito yung la ilaha illallah, naam, Muhammadur Rasulullah. Pagsaksi na walang ibang Diyos na karapat dapat sambahin maliban sa Allah at si Muhammad ay alipin at sugo ng Allah. Itong dalawang mga kapatid na pagsaksi ay ito ang siyang pintuan upang makapasok sa Islam. Naam. Ang dalawang ito ay sila ang pintuan ng Islam.
hindi ka makakapasok. Hindi makakapasok ang sino man sa Islam maliban sa pamamagitan ng dalawang pagsaksing ito, mga kapatid sa pananampalatayang Islam. At dahil dito nga sa dalawang pagsaksi na ito ay nilikha ng Allah, ha? Dahil dito nilikha ng Allahu Jalla wa Ala ang mga kalangitan at kalupaan. At hindi lang 'yun, siya pa ay nagpadala ng mga sugo para dito. Kanyang sinabi sa Suratul Anbiya, aya ika-25, "Wama arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilayhi annahu la ilaha illa ana fa'budun." Yan. Ibig sabihin sa malapit nitong salin, at kami ay hindi nagpadala ng alinmang sugo na nauna sa iyo, O Muhammad, maliban kami ay nagpahayag sa kanya, walang Diyos na karapat-dapat sambahin maliban sa akin. Ibig sabihin ng Allah, ako ay inyong sambahin, at wala ng iba. Na, yan ang una, mga kapatid. Ang pangalawa ay ang makikilala mo, naam, sa pamamagitan ng pangalawang ito, makikilala mo ang daan tungo sa Allah. Na, yung una natin sinabi, yun ang daan upang malaman mo kung bakit nandito ka sa mundo. At ngayon naman, ang pangalawa naman ay ito ay sa pamamagitan nito, naam, makikilala natin ang daan tungo sa Allah Jalla wa Ala. At wala nang iba maliban kundi sa pagsunod sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sinabi ng Allah sa surah Ali Imran, aya ika-31, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah." Ayon sa malapit nitong salin, sabihin mo sa kanila, O Muhammad, kung tunay ngang kayo ay nagmamahal sa Allah, magkagayon ay ako ay inyong sundin. Yuhibbukumullah, kayo ay mamahalin ng Allah Jalla wa Ala. Kaya kahit patahakin, naam, tahakin pa natin ng uh, 1,000 o di kaya 1,000,000 na kaparaanan. Naam, kahit anong way o manhaj ang ating daanan, manhajun minal manahij, upang makuha lang natin ng pagkalugod at mapalapit tayo kay Allah Jalla wa Ala, katiyakan hindi iyon mangyayari. Maliban na lamang kung tahakin natin ang daang itinuro sa atin ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na, ang relihiyong Islam, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ay naitayo po ito, naam, sa dalawang saligan. Ang sambahin ng Allah ng nag-iisa at walang katambal. Naam, at ito ang dahilan sa pagkakalikha sa mga tao at jin. Sinabi ng Allah sa Surah Al-Dhariyat, aya ika-56, "Wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Sa malapit nitong salin, at hindi ko ikanilikha ang jin at ang tao maliban upang sila ay sumamba sa akin, tanging sa aking laman, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala. At ang sambahin siya na Allah subhanahu wa ta'ala sa paraan na tinuro at isinabatas niya sa kanyang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yan ang ikalawang saligan. Na, ah, at itong dalawa na ito, sila yung napapaloob sa sinasabi natin na ako'y sumasaksi na walang ibang Diyos na dapat sambahin maliban sa Allah, at ako'y sumasaksi na si Muhammad ay alipin at sugo ng Allah subhanahu wa ta'ala. Yun yung napapaloob. Ha? Doon niya napapaloob. So, kung saan, noong nag-claim ka, nagsabi ka ng la ilaha illallah, katiyakan na naintindihan mo ang unang saligan ng Islam. At nung sinabi na Muhammad Rasulullah, katiyakan na ika ay sasamba kay Allah sa kaparaan ng itinuro at iniwan sa atin ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ay naam, aywa. Ang shahada, mga kapatid, yung pagsasabi ng la ilaha illallah, walang Diyos na karapat dapat sambahin maliban sa Allah, napapaloob po dito ang pagkakaila, naam, yung pagwaksi, naam, at ang pagkilala. Una, yung la ilaha, naam. Ito ang pagkakaila sa lahat ng sinasamba liban sa Allah. La ilaha, itatakwil mo, ikakaila mo, iwawaksi mo ang lahat ng sinasamba liban sa Allah. At pagkatapos, illallah, ito ay kikilalanin mo na ang ibada, ang pagsamba, ay nararapat lamang na ialay sa Allah subhanahu wa ta'ala. At ang pagbukod tangi sa Kanya sa pamamagitan ng tatlong bahagi ng tauhid.
tauhidul rububiyyah wa tauhidul uluhiyyah wa tauhidul asma was sifat. Naam. At nararapat na patotohanan ang pagsaksing ito sa pamamagitan ng pagmamahal sa mga mananampalataya o mga Muslim at pagkamuhi naman sa mga kufar o hindi mga mananampalataya. At ganun din ang gawin mong hukom o batas ay ang batas na iniwan ng Allah Subhanahu wa Ta'ala katulad ng kanyang sinabi, inil hukmu illa Allah. O inil hukmu illa lillah. Surah Yusuf ayah ika-40, 40. Inil hukmu illa lillah, na walang sino man ang karapat dapat na mag-atas nito kundi ang Allah. Siya lamang na nag-iisa na Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ang pangalawang pagsyahada o pagsaksi, ito yung pagsasabi na anna Muhammadar Rasulullah, katotohanan na si Muhammad ay sugo ng Allah, ay napapaloob po dito ang mga ilang bagay. Una, obligadong paniwalaan natin na ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pangalawa, sundin natin siya sa lahat ng kanyang ipinag-utos at sundin natin siya sa kung ano ang kanyang ipinagbawal. Ikatlo, ay ang paniwalaan siya sa lahat ng kanyang mga ibinalita at ipinarating sa atin, at ang ikaapat ang mahalin siya ng mas higit o nakahihigit kaysa sa pagmamahal natin sa ating mga sarili, kayamanan at mga anak. Pero tandaan natin na walang halong pagmamalabis. Katulad ng sinabi niya, la tataruni kama ataratin Nasara Isa ibn Maryam fa inni Abdullah wa Rasulah. Huwag niyo kung masyadong itaas ng katulad ng pagkakataas ng mga Kristiyano kay Jesus na anak ni Maria, sapagkat ako ay alipin na at sugo ng Allah Jalla wa Ala. Fa inni Abdullah wa Rasulah. Ako ay kanyang alipin at sugo lamang ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. So mamahalin siya, susundin siya. Actually natalakay na natin to dati, ang pagsunod sa sugo ng Allah, ang pagsunod kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. I-review na lamang natin ito. At ang dalawang pagsaksi na ito, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam ay hindi sapat na bibigkasin lamang kundi nararapat na patotohanan din ng ating puso at ng gawa. Dahil kung hindi ay matutulad lamang tayo sa nagsasabi nito, subalit hindi naman ito sinasabuhay. At sila yung mga munafiqun, yung mga mapagkunwari, yung mga ipokrito. So unang nararapat dito, pagkatapos ng pagsaksi na ito, pagbigkas ika ng ating mga dila, pagbigkas ng ating mga dila at paniniwala ng ating mga puso, ay kinakailangan na gumalaw, umaksyon ng ating mga ajasad, yung mga ating pangangatawan. At ang una dito na dapat gumalaw, kapatid, sa pananampalatayang Islam ay ang ikalawang haligi ng Islam. Ang tinatawag na pagdarasal. Itatayo ang pagsasala. Ito ang ikalawang haligi ng Islam. Na kung saan siya ay haligi ng Islam na mismong sinabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kanyang sinabi, Rasul Amr al-Islam wa amuduhu as-salah. Ayon sa malapit nitong salin, ang ulo ng bagay ay Islam at ang haligi nito ay ang sala o yung pagdarasal. Akhrajahu Tirmidhi. So, ang sala, siya ang una mong gagawin, kapatid, sa pananampalatayang Islam. Bukod pa doon, na nabanggit din sa hadith na ang sala ang siyang unang titingnan mula sa mga gawa ng isang alipin. Siyang unang kukwentahin mula sa mga nagawa at natapos ng isang alipin sa araw ng paghuhukom. Kung ito ay naging tama at naging wasto, ay magiging matagumpay siya at makaliligtas. Ngunit kung ito naman ay nasira, ay mapapahamak siya at katiyakan sa kanya ang kalugian. Sinabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa kitab ni An-Nasa'i, awalu ma yuhasibu bihil abdu 'alayha, yani as-salah, fa in sahulat naja wa faz, wa in fasulat faqad khaba wa khasar. Sa malapit itong salin, ang unang kukwentahin mula sa isang alipin sa kabilang buhay ay ang kanyang salah. Ibig sabihin ng pagdarasal. Kapag ito ay maayos, siya ay makaliligtas at magtatagumpay, at kung ito naman ay sira, tunay na siya ay napahamak at katiyakan siya ay nalugi na, kapatid, sa wakasira, yani na nalugi siya, na
sa maranaw na miya lapis na lugi siya sa pamumuhay sa mundo. At ang sala mga kapatid ay pang-araw-araw po ito na koneksyon natin sa Allah. Naam, ang sala, ang pagdarasal, ito ay pang-araw-araw na koneksyon ng alipin sa kanyang Rabb o di kaya sa kanyang Panginoon. Sa pamamagitan ng sala ay pinapatawad ng Allahu Jalla wa Ala ang kanyang mga kasalanan. Naam. Ang kanyang mga kasalanan. Ang sala ay siya ang koneksyon kay Allah at ang sala din ay daan, solusyon, miftah, susi upang mabuksan o di kaya mabura at matanggal liyukafira dhunub ang mga kasalanan. Sinabi na Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ara'aytum law anna nahran bibabi ahadikum bibabi ahadukum yaghtasilu minhu kulla yawmin 5 marratin. Hal yabqa min daranihi shay?" Qalu, "La yabqa min daranihi shay." Qal, "Fadhalika mathalu salawatil khams yamhu Allahu bihinna al-khataya." Muttafaqun alayh. Sinabi ng Rasulullah sa malapit nitong salin, "Nakita ba ninyo kung ang ilog ay nasa harapan ng bahay ng isa sa inyo at naliligo siya dito ng 5 beses sa isang araw, may matitira pa kayang dumi o di kaya libag, naam, sa kanyang katawan?" Sila ay sumagot, baka min daranihi shay, wala na pong matitira na katiting na dumi sa kanyang katawan o libag sa kanyang katawan. Kanyang sinabi, ang Rasulullah nagsabi, ganoon din ang 5 beses na pagdarasal. Sa pamamagitan nito ay binubura ng Allah ang mga kasalanan. Allahu Akbar. Ha? Yan ang ikalawa kapatid. Binubura ng Allahu Jalla wa Ala ang mga kasalanan sa pamamagitan ng sala. At hindi lang 'yun, ang sala din ay nakapipigil sa atin sa gawaing kahalayan at kasalanan. Naam, ang taong mahilig magsala, sumamba kay Allah at isabuhay ang ikalawang haligi ng Islam na ito, katiyakan na siya ay napipigilan sa mga kahalayan at kasalanan. Sinabi ng Allah sa Suratul Ankabut, ayah 45, "Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar." Sa malapit nitong salin, katotohanan ng sala, ang pagdarasal ay nakapipigil sa paggawa ng lahat ng mga kahiya-hiya at mga masasamang gawain, kapatid, sa pananampalatayang Islam. At sa kabaliktaran po, sa masamang balita naman, sa kabilang banda, na ang pag-iwan naman nito ay maaaring maging dahilan ng pagka-kufr o yung kawalan ng pananampalataya ng isang tao. Naam, ang pag-iwan naman ng sala ay daan o di kaya dahilan upang maging kufr o walang pananampalataya ang isang tao. Ang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ay nagsabi, "Inna bainar rajuli wa bainash syirki wal kufri tarkus salah." Ito ay rawahu Muslim. Wa qala, "Al-ahdu alladhi bainana wa bainahum as-salah faman tarakaha faqad kafar." Ibnu Majah. Ayon sa malapit nitong salin, katotohanan na ang sala, naam, katotohanan ng pagitan ng tao o isang tao, naam, at ng shirk o yung pagtatambal sa kaisahan ng Allah at ng kufr o yung kawalan ng paniniwala, naam, ay ang pag-iwan at paglisan mula sa sala, naam, pagdarasal. At sinabi pa niya, ang kasunduan na namamagitan sa aming mga Muslim at sa kanila na mga hindi Muslim ay ang sala. Kaya sino man faman tarakaha faqad kafara. Kaya sino man ang iwanan niya, lisanin niya ang sala, katiyakan tunay na siya ay tumalikod na sa kanyang pananampalataya. Ibnu Majah. So kapatid, sa pananampalatayang Islam, ito ang ikalawang haligi ng Islam at ito ay hindi maitatayo sa sarili at buhay ng isang tao maliban kung kanya itong gagampanan ng wasto at tama na pagsasabuhay biidhnillah tabaraka wa ta'ala. Taib? Naam. At ikatlo, na haligi ng Islam na kinakailangan na maisabuhay ng isang tao sa abot ng kanyang makakaya ay ang pagbibigay ng zaka yung obligadong kawang-gawa. Naam, ito ay isang obligado sa isang ari-arian na umabot na siya sa tinatawag nating nisab. Naam, alam natin ito, ikhwa at akhawats, alam po natin ito, yung tinatawag na nisab o yung itinakdang halaga para sa pagkaobligado ng zakah. At ito ay ibinibigay sa mga uri ng tao
na karapat-dapat pagbigyan, naam. At sila ay 8 klase ng tao, naam. 8 silang uri ng mga tao na nararapat pagbigyan ng tinatawag na zakah. Hayaan niyo sabihin natin kung sino-sino sila. Sinabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa Surah At-Taubah aya ika-6 na po, 60, naam. إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة فريضة من الله والله عليم حكيم. Nah, sa malapit nitong salin, katiyakan ipinagkakaloob lamang ang zakah o yung obligadong kawang-gawa para sa mga una, yung mga mahihirap, yung dukha, naam, yung mga walang-wala talaga, yung mga fukara, naam, na kung saan ay hindi sila mabuti na kung makakain sila at mabuti na kung hindi sila makakain. Kumbaga, walang-wala talaga sila. Pangalawa, ay sa mga mahihirap na ang kanilang mga pangangailangan ay sapat lamang. Kumbaga, saktuhan lang. Naam. Hindi sapat yung kinikita ng kanilang pamilya. Kumbaga, naam, hindi naman sila dukha, pero sila yung pangalawang level ng mahihirap na nakakakain sila pero hindi sapat para sa kanila. Naam. Ikatlo ay ang mga inatasan para mangolekta ng mga ito, yung mga zakah, naam. Ah, yung mga nagtatrabaho ika na tagapagkolekta. At pang-4 yung mga wal muallafati qulubuhum, yung hinihikayat na kumbaga para sa mga hinihikayat sila na kanila yung mga puso nila ay magbalik loob kay Allah Jalla wa Ala. Naam. Correct me if medyo nagkamali ako do'n. Naam. At gayon din yung tawag dito, yung binibigay din ito sa mga taong tinutubos niya ang kanyang sarili, yung pagka-alipin niya, wa fir riqabi, ay yung wal gharimin ay yung pagiging alipin niya, naam, ay tinutubos niya o di kaya pinapalaya niya ang kanyang sarili at sa mga taong baon sa utang yung mga gharimin, naam, baong sila sa utang. At yung mga nagpupunyagi o yung mga nagji-jihad wa fi sabilillah, yung mga nagji-jihad, nakikipaglaban sa landas ng Allah, sa daan ng Allah, at panghuli yung mga ibnus sabil, yung mga taong kung saan naglalakbay sila, naam, at naantala ang kanilang paglalakbay dahil naubusan sila ng panggastos o baon, naam. So ang pamamahaging ito ika ay obligado na ipinag-utos ng Allah Jalla wa Ala, naam, sa mga may kakayahan, faridatan min Allah, ginawa itong wajib, obligado ng Allah Jalla wa Ala. Ang Allah ay ganap na nakakaalam kung ano ang makakabuti sa kanyang alipin at ganap na maalam sa kanyang pangangasiwa at sa kanyang batas. At ito ay karapatan nila po, naam. Karapatan ito ay karapatan mula sa iilang mga kayamanang binigay ng Allahu Jalla wa Ala sa mga aliping pinagkalooban nito, yung mga naging mayaman. Karapatan ito sa kanila. Sinabi ng Allah fi suratil Ma'arij ayat 24 hanggang ika-25, "Walladhina fi amwalihim haqqun ma'lum lis-sa'ili wal mahrum." Sa malapit nitong salin, sinabi ng Allah, at yaong mga nagbukod ng nakatakdang bahagi mula sa kanilang yaman na ipinag-utos ng Allah, na ito ay obligadong kawang-gawa na ibigay sa mga nangangailangan. Kaya kahit alinman sa dalawa, nanghihingi man sila o hindi sila nanghihingi, mga kapatid sa pananampalatayang Islam. At itong zaka ay hindi po ito ibinibigay upang mabawasan yung kayamanan. Naam. Bagkus ito ay binibigay bilang pagdalisay lamang, naam. Pagdalisay at nililinis lamang ang kayamanan at pinapalago pa ito, naam. Pinapalago pa ito, mga kapatid. The more na nagbibigay sila ng zakah o yung kawang-gawa, the more na napapalawak ang kanilang kayamanan. Sinabi ng Allah sa Surah At-Taubah, aya 103, "Khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha." Sa malapit nitong salin, kumuha ka mula sa kanilang mga yaman ng obligadong kawanggawa na siyang maglilinis at magdadalisay sa kanilang mga kapatid sa pananampalatayang Islam. At sa isang ayaw magbigay, naam, yung ayaw magbigay ng zakah ay mapapasa kanya ang partikular
special na parusa na naaayon sa kanyang gawain. At ito ay naaayon sa sinabi ng Allah, "Walladhina yaknizuna adh-dhahaba wal-fiddata wa la yunfiqunaha fi sabilillah, fabashshirhum bi'adhabin alim. Yawma yuhma 'alayha fi nari jahannama fatukwa biha jibahuhum wa junubuhum wa dhuhuruhum. Hadha ma kanaztum li anfusikum fadhuqu ma kuntum taknizun." Sa malapit itong salin, at yaong mga nagtatago ng kanilang mga kayamanan na hindi nila ibinibigay ang zaka nito at hindi nila inaalis mula rito ang anumang karapat-dapat na ipamahagi sa mga nangangailangan, ipamalita mo sa kanila ang masidhing kaparusahan sa araw ikan ng muling pagkabuhay. Ilalagay ang mga pira-pirasong ginto at pilak sa apoy ng impyerno, at kapag hindi na o di kaya naging matindi na ang init nito, ay itatatak ito sa mukha ng mga nagmamay-ari nito sa kanilang mga tagiliran, subhanallah, sa kanilang mga likuran at sa kanilang mga sarili. Naam, at sa kanilang mga uh, likuran at sa kanilang mga sarili. Aywa. At sasabihin sa kanila, naam, ano sasabihin sa kanila? Sasabihin sa kanilang mga sarili, ginamit ninyo sa pagkontrol sa karapatan ng Allah. Ibig sabihin, kaya ito sinasabi sa kanila, o di kaya sila parurusahan dito at sasabihin sa kanila, ay bilang pag-aalipusta sa kanila ito. Naam. Sasabihin sa kanila, ito ang kayamanan na inyong kinamkam sa inyong mga sarili at ginamit nyo ito bilang pag-angkin at hindi pagbibigay, pagkontrol sa karapatan ng Allah, na kung kaya lasapin ninyo ang masidhing parusa dahil sa kinagawian ninyong pangangamkam at pangongontrol. Subhanallah. At di ba po, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, nakipaglaban po si Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu an sa mga ayaw magbigay ng zakah noong siya ay naging khalifa, at noong kinausap siya ni Umar radiyallahu an upang baguhin niya ang kapasiyahang makipag-jihad o makipagdigmaan sa mga ayaw magbigay ng zakah. Ano ang sinagot ni Abu Bakr as-Siddiq kay Umar? Ayon sa malapit nitong salin, sumpa ko sa Allah, sabi ni Abu Bakr kay Umar, sumpa ko sa Allah, sigurado at tunay na makikipagdigmaan ako sa sino mang pinaghiwalay niya. Naam, man farraqa bayna salati waz zakah, sino man ang pinaghiwalay niya ang sala at ang zakah. Tunay na ang zakah ika ay isang karapatan mula sa kayamanan. Sumpa ko sa Allah na didigmain ko sila kahit na ang ayaw lamang nilang ibigay, naam, ay ang zaka ng maliit na anak na kambing. Kahit maliit lamang, na kung saan ay dati nila itong ibinibigay sa Rasulullah sa panahon ng Rasulullah. So kahit pamaliit na zaka ang ayaw nila ilabas mula sa kayamanan nila, didigmain sila ni Abu Bakar as-Siddiq. Subhanallah. So malinaw mga kapatid, ang pagkakautos at pagkakaobligado ng Allah Jalla wa Ala sa pagbibigay ng zakah. Naam. Okay. Uh, Pinuputol-putol lang natin para magkasya ang ating oras sa pagpapaliwanag sa limang haligi ng Islam bidnillah. Tayyib. Pang-apat na haligi ay ang Sawmu Ramadan, yung pag-aayuno sa buwan ng Ramadan. At ito yung pagpigil ng mga Muslim, naam, na ang Muslim na ito ay balighun aqilun, yung nasa tamang gulang na at nasa matinong pag-iisip. At syempre, kahit nasa tamang gulang siya at may matino siyang pag-iisip, kung meron namang mga katanggap-tanggap na dahilan upang maiwanan niya ito, di kaya may pagpaliban niya ito katulad ng paglalakbay o di kaya pagkakasakit, ay pinapahintulutan naman. Anong iiwanan niya? Ay ang pagkain, pag-inom at ang pagnanasa o yung pakikipagtalik sa asawa mula sa min tulu'i syams, sa pagsikat ika ng araw, yung sa madaling araw hanggang sa paglubog nito. Aywa, na ang intensyon dito ay pagsamba at pagsunod sa Allahu Jalla wa Ala. Yan ang tinatawag na pag-aayuno sa buwan ng Ramadan. Iiwanan mo ang mga halal sa iyo katulad ng pagkain, inumin. Kung ikaw ay nasa tamang gulang na at nasa tamang pag-iisip, iiwanan mo ang pagkain at inumin at ang pakikipagtalik sa asawa at ang mga masasamang gawain mula sa madaling araw o sa pagbukang liwayway hanggang sa paglubog ng araw, na ang intensyon ay upang sumamba kay Allahu Jalla wa Ala at sumunod sa Kanya. Ano sinabi ng Allah? Suratul Baqarah, ayah 183,
Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sa malapit itong salin, o kayong mga naniwala sa Allah at sumunod sa kanyang sugo, ang pag-aayuno ay ipinag-utos sa inyo na tulad ng pagkakautos sa mga nauna sa inyo, nang sa ganun ika ay magkaroon kayo ng takot sa inyong Rab, o di kaya magkaroon kayo ng takot sa Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Ay, naam. Ang pag-aayon ng mga kapatid ay isang pagsamba na sa pamamagitan ng pagbabawal sa sarili mula sa mga pagnanasa, ito ay sekreto man, naam, o di kaya hayag. Tandaan natin na ang pag-aayuno ay ito ay lihim lamang sa pagitan natin at sa pagitan ng Allahu Jalla wa Ala. Naam. Kasi 'di ba, 'pag nag-aayuno ka, kahit may malamig na tubig sa harap mo at uhaw na uhaw ka, walang nakakita sa'yo, may bubong pa, katiyakan hindi mo iinumin yun dahil alam mong nag-aayuno ka. So ito'y sekreto sa pagitan mo at sa pagitan ng Allahu Jalla wa Ala, kapatid sa pananampalatayang Islam. Na at ito ay binigyan ng Islam ng maraming kainaman, kapatid. Mga kapatid, marami po ang kainaman nito. Ang mga sumusunod na ating sasabihin ay kabilang dito. Tunay ng Allah subhanahu wa ta'ala inako niya at pinili ang pag-aayuno para sa kanyang sarili at siya mismong magbibigay ng gantimpala. Yun ang una. Ang Allah subhanahu wa ta'ala ay, subhanallah, siya ang mismong pumili ng fasting at siya mismo magagantimpala nito, kapatid. Ano sinabi ng Allah sa muttafaqun alayh? Qala sallallahu alaihi wasallam, qala Allahu, kullu amali ibnu Adam lahu illa siyam fa innahu li wa ana ajzi bih. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, sinabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa malapit nitong salin, lahat ng gawain ni Adam o di kaya ng anak ni Adam ay para sa kanyang sarili. Illa siyam, maliban sa pag-aayuno. Sapagkat ito ay sa akin o para sa akin, sabi ng Allah, kaya ako ang maggagawad ng gantimpala dito. Subhanallah. Ito ay malakas na hadith. La hawla wala quwwata illa billah. Naam. At gayon din, nakabilang din dito ay magkakaroon ng particular, special na paraiso ang mga saimun, ang mga nag-aayuno. Ang mga palagi ang nag-aayuno sa buwan ng Ramadan at gayon din sa mga voluntaryong pag-aayuno, katiyakan magkakaroon sila ng espesyal na paraiso na para lamang sa kanila. At walang na makakapasok dito maliban sa kanila. Ang patunay ay mismo ang Rasulullah ay nagsabi, "Inna fil jannata baban yuqalu lahu rayyan." Ha? Yadkhulu minhu saimun yawmal qiyamah. Ila akhiril hadith. Sabi na Rasulullah sa malapit itong salin, katotohanang mayroong sa paraiso na isang pintuan na tinatawag ito na Ar-Rayyan. Yan. Napapasok dito ika ang mga nag-aayuno sa araw ng pagkabuhay o sa araw ng paghuhukom. Yan. Walang makakapasok dito, la yadkhulu minhu ahadun ghayruhum. Walang makakapasok dito na iba maliban sa kanila. At tatawagin ay nasaimun. Magtatawag ang nagtatawag. Nasaan ng mga nagsisipag-ayuno noong sila ay nasa mundo pa lamang na. Subhanallah. So tatayo sila, tatayo itong mga fayaqumuna la yadkhuluna minhu ahadun ghayruhum. Tatayo sila na magsisitindig sila at papasok sila dito at wala nang ibang makakapasok dito pag nakapasok na sila dito, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam. Mashallah. Yan ang isa sa mga kainaman na dala-dala ng pag-aayuno sa buwan ng Ramadan. Subhanallah. At tandaan natin na ang hininga ng taong nag-aayuno ay mas mabuti pa po sa isang napakabangong misk o yung perfume. Mismong nabanggit sa hadith ng Rasulullah sa muttafaqun alayh, rawahul Bukhari wa Muslim. Ayon sa malapit nitong salin, sinabi ng Rasulullah, sumpahan sa kanya na Allah na may hawak sa buhay ni Muhammad. Naam, tunay na ang amoy na lumalabas mula sa bibig ng isang nag-aayuno ay mas mabango pa ika para sa Allah sa araw ng paghuhukom kaysa sa pinakamabangong misk. Ito ay muttafaqun alayh, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam. Mashallah. At marami pa pong kainaman ng pag-aayuno sa buwan ng Ramadan, sapagkat nandyan din ang Laylatul Qadr, nandyan din ang Ashrul Awakhir at ang iba pang mga kainaman. So hindi na natin yung pahabahin. Naam, importante ay nadaanan natin. Naam. Naam. At ang ikalima,
na haligi at itong huli ay ang pilgrimage o yung Hajj. Naam. At ito'y layuning maglakbay saan? Sa tahanan ng Allah, sa Masjidul Haram at iba pang mga lugar sa palibot nito. No? So yung nakapalibot dito na upang magsagawa ng mga partikular na pagsamba, naam, sa partikular na lugar o panahon at partikular na mga kaparaanan. At ito ikay obligado sa mga Muslim na mayroon silang kakayahan, na mayroon silang sapat na kayamanan at pangangatawan upang isagawa ito mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Ano ang ating patunay? Sinabi ng Allah sa Suratu Ali Imran, aya 97, "Walillahi 'alan nasi hijjul bait man istata'a ilayhi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin." Sa malapit nitong salin at ipinag-utos ng Allah sa sino mang may kakayahan sa mga tao mula sa iba't ibang lugar na magtungo sila sa tahanang ito. Ibig sabihin sa Masjidul Haram, naam sa Makkah, upang isagawa ang mga alintuntunin ng Hajj. Kung sino man ang tatanggi, wa man kafara fa inna Allah ghaniyun 'anil alamin. Sino man ang tatanggi ika sa pag-uutos ng Hajj na ito ay ituturing na walang pananampalataya. At tunay na ang Allah ay walang pangangailangan sa kahit na sino man. Subhanallah. Kaya naman mga kapatid, dumarating ang mga Muslim na sa mula sa iba't ibang lupalok ng mundo, iba't ibang lugar, naam, na subhanallah dumarating sila sa mga natatanging buwan katulad ng sa buwan ng Shawwal, sa Dhul-Qa'dah at sa ilang mga araw ng Dhul-Hijjah. Naam, ayon sa mga pagpapaliwanag ng ating mga pantas. Naam. Ang kanilang layunin, ang kanilang intensyon ay makuha ang lugod ng Allah at magampan ng itong obligadong pagsamba na ito kay Allah subhanahu wa ta'ala, mga kapatid sa pananampalatayang Islam. At ang mga haligi ng Hajj ay apat. Naam. Tandaan natin ito. Actually, alam naman natin, lil muraja'a faqat, mga haligi o arkanul haji arba'a. Ang mga haligi, naam, rukan ng pag-hajj ay apat. Una rito, at itong pinakamahalaga ay yung wuqufu Arafah, al-hajju Arafah yani. Kasi ang Rasulullah ay nagsabi, al-hajju Arafah. Ang pananatili sa Arafah. Yan ang pinakamahalaga sa lahat, ang pananatili sa Arafah, sapagkat ang Rasulullah ay nagsabi ang Hajj ay Arafah. Pangalawa ay ang ihram, yung pagsuot ng ihram mula sa ito'y pag-iintensyon mula sa miqats. Mag-iintensyon ka ng pagpasok mo sa Hajj na mag-start ka sa tinatawag na miqats. Pangalawa o pangatlo ay yung tinatawag na at tawaful ifada. Yung pagtatawaf mo sa Kaaba. At ang pangapat na ay ang sa'i bayna Safa wal Marwa. Yung pag-hajj o paglakad mo mula Safa al Marwa ng 7 times, kagaya ng sa mga napag-aralan natin mga kapatid sa pananampalatayang Islam. At ang lahat ng ito ay babalik sa bawat isa na base na rin sa pagpapaliwanag ng ating mga iba't ibang mga ulama o mga pantas. Na kaya ngayon mga kapatid sa pananampalatayang Islam, naam, ang mga haligi, pundasyon at saligan ng Islam na ating na-discuss, ang ilan dito ay nararapat tayong mamuhay at mamatay sa Kanya o di kaya mamatay para sa Kanya. Ang mga haligi nating sinabi, ang mga pundasyon at saligan na ating na banggit kanina, ang ilan dito, naam, ay kinakailangan tayong mamuhay at mamatay para sa Kanya. At ito ang pagsaksi, asyhadatain, na ang dalawang pagsaksi. Naam. At ang ilan naman dito ay kinakailangan na ginagawa natin ito sa isang araw ng 5 beses, isang araw at isang gabi ng 5 beses. Naam. Ibig sabihin sa buong magdamag sa 24 hours dapat 5 beses. At ang ilan naman dito ay ginagawa siya at obligado siya ng 1 beses lamang sa isang taon. Katulad ng Hajj, naam, 1 beses at ulit lamang sa isang taon katulad ng tinatawag na fasting or pag-aayuno at gayon din yung pagbibigay ng zakat. Parehas sila 1 beses sa isang taon. Ang Ramadan, pag-aayuno sa buwan ng Ramadan ay sa Ramadan lamang. Ang Hajj ay kapag dumating yung ang zakat ay kapag dumating yung kanyang tinatawag na nisab. Ulitin ko lang,
isang beses siyang bumabalik sa isang taon, ang pag-aayuno at ang zakah. Ang pag-aayuno ay sa buwan ng Ramadan every year at ang pagbibigay ng zakah naman ay tuwing dumarating ang kanyang nisab. At ang isa naman dito, ang ilan dito naman ay isang beses lamang sa tanang ng ating pamumuhay sa mundo. Isang beses, once in a lifetime. Isang beses lamang sa isang buhay natin o pagdaan natin sa mundong ito, ito ang Hajj, pilgrimage sa bahay ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaya naman, sino man sa atin ang may kakayahan gawin, ito ay gawin ito na. At sino man sa atin ang kanyang ginawa ang mga haliging ito sa abot ng kanyang makakaya ng kumpleto at walang bawas upang makuha ang lugod ng Allah, tunay na siya ay magwawagi at gayon din na tunay siya ay magtatagumpay. Na, magtatagumpay po ang taong ginawa ito ng buo mga kapatid sa pananampalatayang Islam na sa abot ng kanyang makakaya. Alinsunod sa sinabi na kung saan ay mula kay Abu Hurairah radhiyallahu anna Arabiyan at ang Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala dalni ala amalin idha amaltuhu dakhaltul janna ila akhir al hadith. Isinalaysay ni Abu Hurairah radhiyallahu katotohanan ng isang Arabi, isang Arabo mula sa itaas o sa kabundukan o sa gubat ay pumunta kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at kanyang sinabi, ituro mo sa akin ng isang gawain na kapag aking ginawa ito ay makakapasok ako ng paraiso. Ano sinabi na Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ta'budullaha la tusyriku bihi syai'a wa tuqimas salah al-maktuba wa tuaddi az-zakat al-mafruḍah wa tasuma Ramadan. Naam. Sambahin mo ang Allah at huwag mo siyang ipagtatambal sa kahit na ano paman. Itayo mo ang obligadong sala, pagdarasal, ibigay mo ang zakat, magayuno ka sa Ramadan. Anong sinagot ng lalaking ito? Kanyang sinabi, sumpa ko man sa Allah na may hawak ng aking buhay, hindi ko ito dadagdagan. Ibig sabihin, gagawin ko ito, lahat-lahat ito ng walang labis at walang kulang. At noong umalis na nga ang Rasulullah, ang lalaking ito sa Rasulullah para bumalik sa kanyang lugar, ay sinabi ng Rasulullah, sino man ang nagagalak o natutuwa na makita niya ang isang lalaki na makakapasok sa paraiso, ay tignan lamang niya itong lalaki na itong nagtanong. Masya Allah. Kaya sino man ika ang mga taong magsabuhay nito, insya Allah, para sa kanya ang kaluguran at paraiso ni Allah. At sino namang iwanan ang mga ito, o kaya ay nagkulang siya, o di kaya ay naging pabaya siya dito ng walang sapat na kadahilanan, siya ay uh, nilagay niya ang kanyang sarili sa matinding kapahamakan mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Naam. Nilagay niya ang kanyang sarili sa matinding kapahamakan. Mga alipin ng Allah, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, patutuhanan natin na ang Islam, naam, patutuhanan natin ang Islam sa ating mga sarili. Ang Islam ay ang ating buhay. Ang ating buhay ay ang relihiyong Islam. At alagaan natin at ingatan natin ang mga haligi ng Islam, naam, nang sa gayon ay haharap tayo sa Allah Jalla wa'ala sa araw ng paghuhukom na siya ay nalulugod sa atin biidhnillahi tabaraka wa ta'ala. Siguro hanggang dito na lamang mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Hinihiling ko sa Allah na kapulutan natin ng aral ang maikling pagpapaliwanag na ito at nawa ay makabinipisyo ito sa akin at sa inyo dito sa mundo at higit lalo sa kabilang buhay. Asal Allah subhanahu wa ta'ala an yanfa'ana bima qulna wa sami'na wa an yarzuqana ilman nafi'a wa fahman wasi'a wa amalan mutaqabbala. Wassalamu ala man ittaba'a al-huda. Subhanallah wa alhamdulillah, isa na namang malalim at malawak na kaalaman ang naibahagi sa atin ng ating tagapagsalita na si Sheikh Nuruddin Mabaning. At alam naman po natin siya po ay hindi tumatanggap ng mga katanungan mula sa inyo. At kung maaari lamang po ay ating itong isulat sa malinis na papel at ating itago. Inshallah bukas ay ating itanong sa susunod ng muhadir inshallah. Naam, hanggang dito na lang tayo sa jazakallahu khairan ya Sheikh Al-Fadil sa iyong kaalaman na naibahagi sa amin at maraming salamat po sa mga nakibahagi ngayong gabi. At bilang ating pagtatapos ya Sheikh, ay aming hinihiling na pangunahan niyo po kami sa kafaratul majalis. Hanggang dito lamang. Ah,
hilingin natin ang tagumpay dito sa muna higit lalo sa kabilang buhay at, ibilang naman ng Allah Subhanahu wa Ta'ala ito sa timbangan ng ating mga mabubuting gawa. Kafaratul majlis, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, birahmatika wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, naway maging ilaw at gabay ang ating natutunan ngayon gabi. Hindi sapat ang kaalaman kung hindi ito isa sa buhay. Gamitin natin ito upang lalo tayong mapalapit kay Allah subhanahu wa ta'ala. Hanggang sa muli mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.